Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagutin ko po yung tanong sa akin ng mga kaibon natin. Marami kasi ako mga kaibon na nababasa sa comment section. Palaging tinatanong po sa akin, paano daw ba gumawa ng aqua? Saan daw ba nagmula ang aqua? Anong parisan daw ba ang magpuproduce ng aqua? Mga kaibon, hindi ko po nasasagot ang katanungan po ninyo dahil po ako mismo hindi ko rin po alam kung paano gumawa ng aqua, anong parisan ba ang pinagmulan ng aqua at paano mag-produce ng aqua. Hindi ko rin po yan alam mga kaibon. Lalong lalo na po wala rin po akong aqua na alaga. Ito kasing mga aqua mga kaibon, yung mga nakikita natin sa market na mga binebenta, halos po lahat ng breeder na nagkaroon ng aqua dito sa atin sa Pilipinas, ang mga breeder po nila na aqua galing po yan sa ibang bansa mga kaibon. Sila kasi mga kaibon yung mga nakabili at sila po ang meron pambili. Tayo dahil wala naman tayong pambili ng ganyang klase ng mutation na aqua, so hanggang tingin na lang muna tayo. Mga kaibon, wala po akong idea kung paano po gumawa. Wala rin po akong idea kung saan nagmulang parisan. Lalong lalo na po wala rin po akong idea kung ano po ang mode of inheritance ng mga aqua. Marami ang nagsasabi na parang sa parblo lang daw yung mode of inheritance ng mga aqua. Ngayon mga kaibon, meron tayong kaibigan ang nagbigay po ng chart sa akin. Itong chart na ibinigay po sa akin mga kaibon, ito daw ang sinasabi na chart daw ito kung paano mag-produce ng aqua. Ngayon mga kaibon, ibabahagi ko rin po ito sa inyo at susubukan din natin na magpares ng ganitong klase ng mga mutation. Magbabaka sakali lang din tayo, baka makapag-produce tayo talaga ng aqua. Pero mga kaibon, 100% itong chart na ito ay hindi po sigurado. Huwag po tayong umasa. Pwede tayong mag-test breed, pero po wag tayong umasa muna na merong ilalabas na aqua. Hindi naman kasi mga kaibon masama ang sumubok, pero yun nga, wag muna tayong umasa na makakapagpalabas tayo dito sa ganitong klase ng parisan. Uulitin ko mga kaibon, itong chart na ipapakita ko sa inyo, hindi po ito 100% sure. Ang gagawin lang po natin dito, kung ito talaga ang chart ng paggawa ng aqua, magtitis breed lang din tayo at titingnan natin kung ano ang mga magiging inakay. So hindi po tayo aasa, pero susubok po tayo kung baka sakali na makapag-produce. Kung makapag-produce, salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Ang importante, sumubok tayo dito sa chart na ito kung paano gumawa ng aqua. So yan po yung chart na ibinigay po sa atin ng kaibon natin. Yung chart na nakikita po natin dyan sa video, ang una na nandyan sa taas, back to back green, split parblo. Tapos ang kinakailangan mo kapag nagkaroon ng inakay yan na back to back green split parblo, kapag nagkaroon siya ng inakay na kulay blue, basta po blue series, wag lang parblo. Basta po blue series kagaya po ng blue or kagaya po ng bayo or kagaya po ng muabe or kaya naman maglabas yan na for example merong nilabas na ino kagaya ng white bulls, dahil po ang white bulls blue series din po yan. So yan po ang dapat nating kunin. Basta po yung parisan natin for example back to back green split parblo, naglabas ng blue series. For example na lang sa blue, halimbawa po naglabas yan ng blue. Yung blue na yon, matatawag na natin yon na G2. Ngayon yung G2 na yan na kulay blue, itatabi natin. Ngayon dito naman tayo sa pangalawa, dapat meron tayong parisan na back to back parblo. Yung back to back parblo na yon, kapag po naglabas ng non-visual parblo, yun na po ang tinatawag na blue 2.
So kapag po meron na tayong G2 at meron na tayong Bluetooth, so yun daw ang pagbabanggain natin para makapag-produce tayo ng aqua na B1. So yan daw po ang dapat nating pagbanggain, yung Bluetooth at yung G2. Ang G2 nagmula po doon sa parisan na back to back green, split par blue. Tapos naglabas siya ng kulay blue series kagaya ng blue or kaya naman Bayo or kaya naman Moabe. So yun ang kukunin natin at ibabangga natin sa mga Bluetooth para makapagpalabas tayo ng Aqua B1. So yan ang chart na sinasabi nila. Para sa akin, dahil hindi pa naman natin na-try, susubukan din natin mag-test breed ng ganitong klase. Kung maglabas, salamat. Kung hindi, okay lang. Ang importante, sumubok tayo sa test breed. Pero yun nga, wag tayong umasa. Wag muna tayong umasa na lalabas sila ng aqua. Ang importante, sumubok tayo. Alam nyo kasi mga kaibon, kahit na makapag-produce tayo ng ganitong klase ng mutation na sarili nating produce, pagdating sa market, kahit na po ang mukha niyan talagang Aqua B1, Aqua B2 na yung nilabas niyan, dahil dito sa Pilipinas wala naman ditong suporta. Wala pong suporta dito ng mga mabibigat na breeder. Wala po tayong suportang nakukuha sa kanila. So wala tayong nakukuhang suporta sa mga mabibigat na breeder kahit po makapag-produce ka ng mutation na ganyan. Kahit nga po ikaw ang pinakang una sa buong mundo makagawa ng mutation, hindi naman yan ino-honor ng iba nating mga kaibon. Lalong lalo na po pagdating dito sa aqua, mga kaibon. Tandaan nyo po ito, kapag po nakapag-produce tayo ng aqua na sarili nating produce, kapag binenta natin yan sa market, kahit itabi natin yan sa mga aqua ng mga bigating breeder, pagdating sa tanong, laglag pa rin tayo. Una kasing tinatanong dyan kung meron tayong aqua. So wala naman tayong aqua sa ibunan, sasabihin nila hindi naman yan aqua. Ganito po sa Pilipinas, kabano. Kahit na nakita na nila yan, kahit ipagtabi mo pareho na yan doon sa aqua nila, wala ka naman aqua, hindi nila yan kumbaga hindi nila yan i-consider na aqua yung ginawa mo. So para sa akin, the best naman kahit hindi consider ng kung sino-sino na merong mga aqua, kahit na yung aqua kung halimbawa na nagawa, wala namang pinagkaiba sa aqua nila, so okay lang yan, wala namang problema. Halimbawa makagawa ka ng sarili mong aqua, di paramihin mo na lang, ibenta mo 2.5 isa. So ganun lang yung kasimple mga kaibon. At least ibenta mo sa mga kaibon natin na talagang gusto rin ng aqua pero low budget. So ito, pwede na yan mga kaibon. Aqua na low budget yung nagawa natin para sa mga maliliit lang na mag-iibon, kasi wala naman pong suporta dito sa Pilipinas. Ganyan dito kabano mga kaibon. Once na nakagawa ka nga dito ng mutation, halimbawa kagaya ng aqua, ngayon hindi naman i-consider yan ng mga mabibigat na mag-iibon, dahil unang tinatanong nila, may aqua ka ba? Ay wala, gumawa ka lang ng sarili mong mutation na aqua. So hindi aqua yan, baka par blue lang ang ginawa mo, malinis. So ganun lang din dito mga kaibon. Talagang walang suporta, hindi po kagaya sa ibang bansa na once na nakagawa ka ng sarili mong mutation, halimbawa ikaw pa nakapag-experiment ng first mutation, pinag-aaralan nila, tinutulungan yung mga breeder tinutulungan yung breeder kung paano ipapakilala sa buong mundo. May mga pag-aaral na ginagawa para masabi na bagong mutation yon. So dito wala lang yan, fisher lang yan, baka opaline lang yan na malinis. So doon sa mga kaibon natin na gustong mag-test breed sa ganito, huwag kayong magpanghinaan ng loob, subukan nyo lang po, baka sakaling ito nga ang susi para makagawa tayo ng isang mutation na aqua na hindi na tayo bibili ng napakamahal. So kung kaya naman natin gawin, baka sakaling maglabas, salamat. Pero mga kaibon, huwag muna tayong umasa. Ang importante, sumubok tayo.
para makita natin yung resulta kung ano ba ang naging resulta sa ganitong klase ng parisan. So hanggang dito muna yung video natin mga kaibon. Doon sa mga nagtatanong sa akin na kaibon natin patungkol sa aqua, pasensya na. Ako nagpapakatotoo lang po ako na wala po talaga akong idea pagdating po dyan. Isa pa, wala rin po akong aqua. Hindi ko rin po mai-share sa inyo kung ano ba ang mode of inheritance ng aqua, paano bang mag-produce. Kung sakaling pala rin na makabili tayo, ayun, araw-arawin ko yan, ituturo ko sa inyo palagi. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.